Eto na! Kim Pao at Ekonin, parang Bea, Dominic at Sue sa nakarang party. Sa isang larawan kasi online ay kapansin-pansin na pinapagitnaan ang mga ito ng tatlo pang kasama at posible umano itong sinadya para makaiwas sa judgmental mindset ng ibang netizen. Ako, okay lang naman na hindi sila magtabi. Pero okay din naman na magtabi sila. Okay, wala namang problema. Actually, for me, walang issue. Ang mga ano lang ang gumagawa ng issue, katulad nagbasa nga ako ng mga messages sa ex, parang marami talaga ang hindi pa rin tanggap, talagang turuan pa rin, nagsisihan pa rin, kaya kasalanan ni ganito, kasalanan ni ganyan. Ang matindi raw mambash ay yung kampo ni ganito or kampo ni ganyan, di ba? Pero ang appeal naman namin, total, parang yung mga artista mismo, wala naman sa kanila eh. Wala silang problema eh, di ba? Hindi naman sila yung hindi mo naman sila nakikitang nag-aaway talaga. Kaya lang, again, kung yan ang gusto ng mga fans, yun talaga magkaroon ng competition, nasa kanila yon. Mature na kasi itong mga ito. Correct. Mature na, parang wala na sa kanila yon. Kung magkita man sila o hindi. Hindi nga natin lang, bago pa nga itong photo op na to, bago nga itong pakikita nila dyan sa party, nakikita na yung mga yan sa mga events. Correct. Yung mga ganun, siyempre discreet lang yung mga hindi papakita para tis hindi sila mabas or something. Pero nga siguro, katulad nga ng kumbaga hinihinala natin na umattend itong dalawang couple na to na hindi nila alam na a-attend ang isa sa kanila, ang isang couple sa kanila. Okay. Baka ganun nga. Pero kung siguro naman hindi nila alam. Tsaka siguro hindi ba sila yung tipo magtatanong sino-sino mga darating kasi pag ganun ang attitude, meron kang iniiwasan di ba? Pero pwede rin naman. Pwede rin naman na alam nila na darating ang isa't isa. Okay. Yun nga lang, for the love of the celebrant, hindi nila pinalagpas. And syempre, ang sinasabi nga nagbigay ng party, ay ng intimate party na yun, ay si Dr. Vicky Bell, na hindi rin naman nila pwedeng tanggihan. Tsaka kung pupunta ka naman sa party, ang pinunta mo doon ay yung mismong my birthday, di ba? So, pero ang mas nakakakilig ngayon, for today nga, ay yung tinanong ni Darren si Kim, ngayon ba ang kasal mo? Wow. Kasi nga, ang outfit, naka-white kanina sa show nila. Pero kapit no, palagi na pag-uusapan yung kasal. Nung una, parang sinasabi nga yung bulaklak na sasaluhin. Ngayon naman yung kasal. Parang leading na talaga ang Kim Pao, no? May alam sila tungkol dyan. Or pwede rin naman na sumasakay sa mga dilulu ng mga Kim Paulandia. Alam din naman ng mga tiga-showtime yung issue ng ganyan. Correct. Kaya siguro yun ang pinambabala nila kay Kim para ibuli ng bonggang-bongga. Pero nakakatuwa, no? Hindi napipikon si Kim. Hindi siya umaawat. Wag mo ng ganyan. Wala siyang sinasabi. Tatawa lang siya. Sumasakay din siya. Siyempre naman, darating din naman yung pagkakataon na yan na hindi rin naman may iwasan kung talagang meant sila sa isa't isa. Naalam ko naman, ngayon pa lang, nakikita ko, wala silang issue. Parang swak na swak ang personality ni Kim at saka ni Paolo. Ako, isa pa sa mga naaliw ako itong week na to kay Kim, yung tinawag siyang para siyang lakambini. Diba? Kasi nga naman, alam mo, number one, very light na hinahandle ni Kim yung mga ganong situation. Yun ang maganda, yun ang nakakatuwa. Kasi halimbawa nga, di ba, yung outfit niya nun, di ba, ang ganda-ganda. Tapos ang ganda mo naman, parang kang lakambini. Parang napaano si Kim tsaka si Darren, sila parang may mali. At dun lang na-realize na parang, nga pala, ang pangalan nga pala ni Cam ay lakambini. Pero, I admire Kim for yung pag-handle niya ng ganun lang. Hindi siya yung magsisimangot. Dinadaan sa tawa lahat. Maganda yung maganda yung pananaw niya ngayon talaga sa buhay na lahat light lang. Lahat pwedeng maging happy lang. Although very serious yung issue, pero happy lang siya lagi. Again, nakakatulong kasi kay Kim na abala siya ngayon sa kanyang karera. Abala siya sa kanyang negosyo, ang dami nagmamahal sa kanya at meron siya mga kaibigan na nagpapasaya sa kanya. Kasi kung wala itong support, ano bang tawag dyan? Support group or something. Wala, baka hindi natin mararamdaman si Kim sa social media. At baka katulad to ng iba, baka maghiatus na lang ito or something. Oo, lalo na kung medyo ganun ang problema, diba? Kaya nga, that's why
kapuri-puri kung gusto mo magkaroon ng idol talaga na kung paano mag-handle ng mga problema sa buhay. Parang pwede siya maging life coach, no? Yes, dapat nga may ganun din. Hindi, siguro pag nalagpasan ni Kim etong mga problema niya sa buhay, ang kanyang mga pinagdadaanan, pwede siya mag-advise kasi marami na siyang karanasan. Kung totoo na magkasintahan sila pero wala pang engagement o kasal, normal at healthy ito. Hindi lahat ng relasyon kailangang madaliin o gawin enggrande agad. Ipinapakita nito na pinipili nilang kilalaning muna ang isa't isa ng mas malalim. Mas mahalaga sa kanila ang privacy at stability kaysa sa public pressure. Hindi sila nagpapatangay sa hype o dikta ng fans at social media. Maraming posibleng dahilan at lahat ay valid. Pareho silang busy sa kani-kanilang career. Maaaring gusto muna nilang i-enjoy ang present. Ayaw nilang gawing project o content ang personal na buhay. Maingat sila dahil parehong galing sa high-profile relationships. Ang mahalaga, hindi basihan ng tunay na pagmamahal ang singsing o kasal agad. Natural lang na may fans na excited at umaasa, fans na nagbibigay ng sariling interpretasyon, singsing, kilos o body language. Bashers o doubters. Pero dapat tandaan, relasyon nila ito, hindi atin. Walang sino man ang may karapatang magdikta kung kailan sila dapat mag-engage o magpakasal. Kung magjowa sila, mas mahalaga ang respeto, tiwala at suporta. Hindi kailangang patunayan araw-araw sa publiko. Mas maganda ang relasyon na tahimik pero totoo. Minsan, ang mga relasyong hindi minamadali ang siyang mas tumatagal. Sa halip na mag-pressure, suportahan na lang sila bilang individual artists. I-enjoy ang projects nila kung meron man. Hayaan silang magdesisyon sa tamang panahon. Kung dumating ang engagement o kasal, mas magiging masaya at makahulugan iyon dahil dumating sa tamang oras, hindi dahil sa chismis o hula. Kung magjowa sina Kim Chiu at Paulo Avellino pero hindi pa engaged o kasal, walang mali roon. Ang mahalaga ay totoo, maayos at masaya sila, kahit walang singsing sa ngayon. Ang pinakamahalagang punto ay relasyon nila ito, hindi chismis o hype sa social media. Hindi lahat ng public interaction o sightings nila ay nangangahulugang engage na agad. Ang totoo, magkasintahan sila, pero nasa stage pa rin ng pagpapakilala at pag-iintindi sa isa't isa. Hindi maiiwasan ang curiosity ng fans at media, pero minsan, ang ganitong pressure ay maaaring magdulot ng stress sa couple, misinterpretation ng public, expectations na hindi realistic. Dapat bigyan ng space ang personal nilang desisyon sa tamang panahon. Ang kasal o engagement ay choice at timing, hindi requirement para masabing seryoso ang relasyon. Maganda na nakatuon muna sila sa pagkilala sa isa't isa, pag-enjoy sa kasalukuyang samahan, pag-handle ng career at personal life ng maayos. Para sa mga fans, mas mahalaga ang support at respeto kaysa sa speculative excitement. Hayaan silang magdesisyon ng natural. Kapag dumating ang engagement o kasal, magiging meaningful ito dahil walang pressure, genuine ang relasyon. Ang balita ay isang magandang paalala na hindi lahat ng relasyon kailangang masilyusan agad sa pamamagitan ng engagement o kasal para maging seryoso o tunay. Sa kaso ni Kim Chiu at Paulo Avellino, malinaw na magjowa sila pero nasa yugto pa rin ng pagkilala, pagtitiwala at pagpapadalim ng kanilang samahan. Ipinapakita nito na mas pinahahalagahan nila ang quality ng relasyon kaysa sa pressure ng publiko o social media hype. Hindi rin may iwasan na may curiosity at excitement mula sa mga fans. Natural lang na gustong makita ng marami ang progress ng kanilang relasyon, lalo na't parehong kilalang personalidad ang dalawa.
Ngunit mahalaga rin na bigyan sila ng space at respeto sa mga personal nilang desisyon. Ang pagmamadali ng engagement o kasal, lalo na dahil sa pressure ng fans, ay pwedeng maging sanhi ng stress at misunderstanding. Ang pagiging magjowa nila ngayon ay may malinaw na mensahe. Ang pagmamahal ay hindi nasusukat sa singsing o sa kasal sa simbahan. Mas mahalaga ang pagtutulungan, pag-unawa at pagtitiwala sa isa't isa, ang mga pundasyon ng matibay na relasyon. Kung dumating ang engagement o kasal sa tamang panahon, mas magiging meaningful ito dahil walang external pressure at tunay na handa sila. Sa pangkalahatan, ang balitang ito ay isang magandang paalala na hindi lahat ng relasyon kailangang masilyusan agad sa pamamagitan ng engagement o kasal para maging seryoso o tunay. Sa kaso ni na Kim Chiu at Paulo Avellino, malinaw na magjowa sila pero nasa yugto pa rin ng pagkilala, pagtitiwala at pagpapadalim ng kanilang samahan. Ipinapakita nito na mas pinahahalagahan nila ang quality ng relasyon kaysa sa pressure ng publiko o social media hype. Hindi rin may iwasan na may curiosity at excitement mula sa mga fans. Natural lang na gustong makita ng marami ang progress ng kanilang relasyon, lalo na't parehong kilalang personalidad ang dalawa. Ngunit mahalaga rin na bigyan sila ng space at respeto sa mga personal nilang desisyon. Ang pagmamadali ng engagement o kasal, lalo na dahil sa pressure ng fans, ay pwedeng maging sanhi ng stress at misunderstanding. Ang pagiging magjowa nila ngayon ay may malinaw na mensahe. Ang pagmamahal ay hindi nasusukat sa singsing o sa kasal sa simbahan. Mas mahalaga ang pagtutulungan, pag-unawa at pagtitiwala sa isa't isa, ang mga pundasyon ng matibay na relasyon. Kung dumating ang engagement o kasal sa tamang panahon, mas magiging meaningful ito dahil walang external pressure at tunay na handa sila. Sa pangkalahatan, ang balitang ito ay isang magandang paalala na hindi lahat ng relasyon kailangang masilyusan agad sa pamamagitan ng engagement o kasal para maging seryoso o tunay. Sa kaso ni na Kim Chiu at Paulo Avellino, malinaw na magjowa sila pero nasa yugto pa rin ng pagkilala, pagtitiwala at pagpapadalim ng kanilang samahan. Ipinapakita nito na mas pinahahalagahan nila ang quality ng relasyon kaysa sa pressure ng publiko o social media hype. Hindi rin may iwasan na may curiosity at excitement mula sa mga fans. Natural lang na gustong makita ng marami ang progress ng kanilang relasyon, lalo na't parehong kilalang personalidad ang dalawa. Ngunit mahalaga rin na bigyan sila ng space at respeto sa mga personal nilang desisyon. Ang pagmamadali ng engagement o kasal, lalo na dahil sa pressure ng fans, ay pwedeng maging sanhi ng stress at misunderstanding. Ang pagiging magjowa nila ngayon ay may malinaw na mensahe. Ang pagmamahal ay hindi nasusukat sa singsing o sa kasal sa simbahan. Mas mahalaga ang pagtutulungan, pag-unawa at pagtitiwala sa isa't isa, ang mga pundasyon ng matibay na relasyon. Kung dumating ang engagement o kasal sa tamang panahon, mas magiging meaningful ito dahil walang external pressure at tunay na handa sila. Sa pangkalahatan, ang balitang ito ay isang magandang paalala na hindi lahat ng relasyon kailangang masilyusan agad sa pamamagitan ng engagement o kasal para maging seryoso o tunay. Sa kaso ni na Kim Chiu at Paulo Avellino, maginaw na magjowa sila pero nasa yugto pa rin ng pagkilala, pagtitiwala at pagpapadalim ng kanilang samahan. Ipinapakita nito na mas pinahahalagahan nila ang quality ng relasyon kaysa sa pressure ng publiko o social media hype.